Ang bawat bansa o lugar ay may iba't ibang mga katangian at kultura na doon mo lamang makikita sa kanilang lugar. Ito ay nagiging palatandaan at pagkakakilanlan sa kanila. Narito ang 10 bagay na maaring hindi mo pa nalalaman sa mga kakaibang kultura ng mga Pilipino na maaring hindi mo pa nakikita sa ibang kultura o bansa. 1. Pagmamano. Ito ay isang kilalang uri ng paggalang sa mga nakatatanda sa Pilipinas. Ang pagmamano ay isa sa pinakamatanda at pinakakilalang tradisyon ng Pilipino na mayroong. Ang pagmamano ay nakuha ng mga Pilipino na pag-uugali noong nasakop ng bansang Espanya ang bansang Pilipinas. Ang pagmamano ay ginagawa sa pamamagitan ng marahang pagtapik sa kamay ng matanda sa noo ng isang mas bata. Ang matanda bilang kapalit ay nagsabing, "Pagpalain ka ng Diyos o God bless." Ito ay kadalasang isinasagawa kapag ikaw ay nagpapaalam dahil ikaw ay aalis o may pupuntahan at kapag ikaw ay nakauwi na sa inyong bahay. 2. Matatag o resilient. Kilala ang mga Pilipino bilang isang matatag sa anumang hamon ng buhay. Kahit sa iba't ibang uri ng mga kalamidad at problema ay hindi madaling matibag ang mga Pilipino. Imbis na sila ay magmukmak sa trahedyang na kanilang naranasan ay makikita mo parents silang bumabangon at taas noon nila itong ginagawa. Makikita mo rin sa kanilang mga mukha na kahit ganoon ang kanilang naranasan ay nakakayanan pero nilang ngumiti na para bang walang nangyari. 3. Relihiyoso at makadiyos. Sa lahat ng sulok ng isang bahay na Pilipino, maaari kang makahanap ng mga imahe ng mga cross, rebulto at iba pang mga gamit sa relihiyon. Nagsisimba sila tuwing linggo, o kung minsan kahit 2 o 3 beses sa isang linggo. Makikita mo din na nanalangin ang mga Pilipino bago at pagkatapos kumain, bago at pagkagising at kahit sa simpleng pagsakay sa sasakyan. 4. Bayanihan. Ito ay ang pagtutulungan ng mga Pilipino sa isa't isa nang hindi inaasahan ang kapalit upang mas madali ang pagsasagawa ng kanilang mga gawain at responsibilidad. Ito ay unang nakilala noon sa mga ninunong Pilipino na sama-samang nagbubuhat ng bahay kubo upang ilipat sa isang lugar. Ang pagtulong ay nasa puso na ng bawat Pilipino. Kapag ang isang Pilipino ay may nakitang tao na nahihirapan o humihingi ng tulong ay walang pag-aatubili itong tutulong lalot na sa mga nakakatanda. 5. Fiesta. Kung mayroong pagdiriwang na hindi mo gugustuhin na makaligtaan habang nasa Pilipinas ka, ito ay ang mga makukulay na fiesta na nangyayari sa buong taon. Ang pagdiriwang ng fiesta ay isa pang impluwensya ng mga kolonisador ng Espanya at pangunahin na ginawa upang igalang ang mga santo ng patron. Halos lahat ng bayan o lalawigan ay mayroon ng kanya-kanyang fiesta na ginoganita. Ang iba ay idinidiriwang sa pamamagitan ng pagsayaw, pagkanta, pagmarcha at kahit na din sa pagkain. Iba't iba ang araw o panahon sa pagdiriwang ng mga ito, depende sa fiesta at bayan na iyong nais na puntahan. 6. Harana. Ang tradisyonal na panliligaw ng Pilipino ay isang napakahabang proseso at isang paraan upang ligawan ang isang batang babae ay sa pamamagitan ng paggawa ng isang harana o serenadang. Kasama ang kanyang mga kaibigan, ang lalaki ay pumupunta sa bahay ng batang babae, karaniwang sa gabi, at kumakanta ng mga klasikong kundiman o mga katutubong pag-ibig sa kanya hanggang sa buksan niya ang kanyang bintana at anyayahan siya sa loob ng kanyang bahay. Ang kadalasang gamit sa paghaharana ay ang gitara at nagdadala rin ng mga mababangong bulalak ang lalaki upang ibigay sa kanyang nililigawan. 7. Filipino time. Habang maraming mga Pilipino ang nakilala ang hindi kanais-nais na stereotype na ito at nagsisikap na baguhin ito, ang bansa ay kilala pa rin sa pagtakbo sa kung ano ang kilala bilang Filipino time na mahalagang isang euphemism para sa pagsasabing laging huli. Ang mga Pilipino. Kapag ang mga Pilipino ay sumang-ayon sa isang tiyak na oras, sabihin para sa isang pagpupulong o isang kaganapan, ito ay mas madalas kaysa sa hindi naiintindihan na talagang nangangahulugang mga 15 minuto hanggang kalahating oras pagkatapos ng napagkasundo ang oras. Kaya't huwag magulat kapag ang mga pagtitipong Pilipino ay halos palaging nagsisimula ng maglaon kaysa sa Pinlano, Escalona, 2017. 8. Kamay. Mahilig kumain ang mga Filipino at kung lalong masagana ang pagkain, kumakain sila ng istilong kamayan. Mula sa salitang Filipino na kamay, ang kamayan ay tradisyonal na paraan ng pagkain gamit ang isang kamay. Ito ay kadalasang ginagawa kapag nag-boodle fight, ito ay kadalasang isinasagawa kapag mayroong okasyon o pagdiriwang. 9. Hilig sa pagkanta. Ito na ang ata pinakagusto at kilalang libangan ng mga Pilipino may okasyon man o wala. Hindi mawawala ang karaoke sa isang pagdiriwang. Kahit sa iba't ibang munisipalidad o bayan ay hindi mawawala ang mga kompetisyon sa pagalingan ng pagkanta. Halos lahat ng mga Pilipino ay marurunong kumanta mapabata man o matanda.
Minsan naman ay magugulat ka na lamang dahil idinadaan ng mga vendor sa pagkanta ang pag-promote ng kanilang mga paninda at tunay naman na ikaw ay maaliw dito. Kilala rin sa iba't ibang bansa at kahit sa buong mundo ang galing at husay ng mga Pilipino sa pagkanta. 10. Pagsabi ng po at opo. Ito naman ang masasabi kung pinakakakaiba o nag-iisang kultura sa buong mundo. Ang paggamit ng po at opo ay tanda ng pagbibigay galang sa mga nakakatanda. Ito ay ginagamit o inilalagay pagkatapos ng isang pangungusap o ribang sa pamamagitan ng paggamit ng salitang po at opo. Nakikita kung paano tayo pinalaki at tinuruan ng magandang asal ng ating mga magulang at ang bawat magulang ay nahuhusgahan sa pamamagitan ng kanilang anak, kaya't ang paggamit ng po at opo ay itinuturo na agad ng mga magulang habang ang mga anak ay bata pa lamang upang ito ay kanilang makasanayan hanggang sa kanilang paglaki. Iilan lamang ang 10 ito sa mga marami pang mga bagay na maaari mong matuklasan sa mga kultura at pag-uugali ng mga Pilipino. Malawak pa ang kultura ng mga Pilipino at ikaw ay matutuwa kapag naranasan mo o nasubukan mong gawin ang mga bagay o na ito.